No money, no honey. Ang ibig sabihin ng kasabihang no money, no honey, kung wala kang pera di ka pwede mag-jowa o mag-asawa. Kung di mo kayang buhayin ng babae sa pamamagitan ng pagkita ng pera, kung di kayo pwede magpakasal sa ganitong mindset. Actually, tama din naman kasi essential ang paghahanap buhay para mabuhay ang pamilya. Ikaw lalaki ay kailangan mo mag-provide kasi kalooban ng Diyos ikaw lalaki ay magkakandili sa iyong pamilya sa pamamagitan ng pagpapagod. Huwag mo i-take ng literal ang title ng video na ito. Why no money, no honey scope sa mali ninyong inaakala. Baka sabihin nyo, pogi lang ang sagutin kaysa sa mayaman ng babae. I'm here na sabihin sa inyo na tayo lalaki na ang mag-a-adjust na idagdag mo na ang pag-improve ng iyong looks sa looks maxing habang kumikita ng pera kasi parehas importante ang looks at money. Hindi looks lang o money lang. I'm here na sabihin sa inyo na parehas kailangan sa paghahanda ng pag-aasawa. Kaya wag mo kalimutang mag-like and subscribe kung gusto mo ng ganitong looks maxing content at pa-follow na rin sa TikTok kung nasa TikTok ka nanonood. And without further ado, let's begin. Looks is more valuable than money in women. Why? Ang looks ay subcategory ng health indication na ibig sabihin kung pogi ka, ikaw ay healthy. Kasi kung papabayaan mo ang health mo, kakakita ng pera, papangit ka. Ang example nito ang kaibigan mo ko na kasi siya ay naniniwala sa no money, no honey. Wala siya kasing kapasidad na mag-asawa kasi kulang ang kita niya pambuhay. Ako naman na Blackfield, I feel bad for my friend kasi ang babaeng pinaghahandaan niya ay may posibilidad na hindi siya sagutin kasi maitim na siya, kakabilad sa araw at nagpakalbo at kailangan niya magpakalbo dahil sundalo siya, dahil kailangan sa sundalo ang magpakalbo at ini-expect mo na siguro batak ang katawan niya, pero nung nakita ko siya mataba siya, siguro malaki ang sweldo sa sundalo kaya nakakain ng masarap kaya tumaba. I feel bad for him kasi dati siyang low tier normie, nag-low down sa sub 3 kasi mataba na siya, maitim at kalbo. At nakalimutan ko, 5'6" pala yung height niya, below average na 5'7" dito sa Pilipinas. At kung kinonfront ako siya na, "Bro, alagaan mo sarili mo, mag-looks maxing," panigurado ma-open yon sa akin, magagalit kasi yung personality niya ay ayaw magpatama. Kaya I feel bad for him. Parang it's over na kasi na kailangan na ganun, may pera siya. Panigurado kung pagbalik niya sa lugar namin ay hindi siya sasagutin kasi nag-low down na siya para lang kumita ng pera. So, kaya magiging cope ang no money, no honey kung pinabayaan mo ang looks mo habang kumikita ng pera kasi kung black-pilled ka, gusto ng babae ang pogi at mayaman, hindi pangit at mayaman. At kung mag-asawa man siya o hindi man hindi naman din parehas ang trato sa sub 5 kasi may sub 5 na asawang lalaki na nire-reject pa rin ng babae na asawa kasi hindi na-attract ang babaeng asawa sa sub 5 sa lalaking asawa. Totoo itong nangyayari kasi ano, marami na akong na-encounter na mga nanay na kinausap ko na laging sinasabi na hindi ko naman gusto ang asawa ko nung nililigawan ako. Sinagot ko lang kasi makulit. Sabi ng lola na nakausap ko nung nag-usap kami na tungkol sa wag daw ako mabalisa sa paghahanap ng asawa kasi pangit ako. Naalala ko lang ng kaibigan ko na sundalo at ang lola na nakausap ko nung pinanood ko ang live stream ni Peace LMS. At sa tingin ko, totoo itong nangyayari kasi nasa laman tayong mga tao na ganun talaga na instinct ng babae na nasaay ng pogi. Kaya ako nasabi na no money, no honey scope kung pinabayaan mo ang looks mo, ang health mo. Kasi kung ikaw ay healthy, ikaw ay pogi, kaya ang health ay mas mahalaga kaysa sa pera kasi kung healthy ka, it signals na ito sa mga babae na best ang genes mo.
Kung minaximize mo ang iyong genes mo, ang health mo, ma-attract mo ang mga babae para mag-reproduce sa'yo. Ang problema kung ang pagkita ng pera ay at pag-aasikaso ng iyong health ay magko-contradict sa kung naka-focus ka lang sa pagkita ng pera, mapapabayaan mo ang iyong health. Example, ang mga mahihirap na trabaho tulad ng sundalo na na-mention ko kanina, in order na kumita ka ng pera, kailangan mahirap ang trabaho mo tulad ng sundalo kasi training pa lang tino-torture na lalayo. Lagi kayong magpupuyat, bibilad sa araw, i-train ka ng mahihirap na challenges, lalangoy at tatakbo ka, i-break mo ang iyong limit, masisira ang iyong health, papangit ka lalo at di ka na magugustuhan ng babae kasi hindi na maganda ang iyong genes or health at kumikita ka nga ng malaki na pera pero hindi mo mapapasugot ang crush mo kaya kaya ako nasabing no money, no honey is scope. Hindi hindi ako makapaniwala na ang crush niya ay may gusto na tambay at hindi ako yun, as far as I know. Kaya health is important than money kasi gusto nating mapangasawa bilang tao ay healthy. Ayaw natin mapangasawa ang di healthy, may sakit, kaya pangit. Kaya ituri mo ang babae na tao na kagaya mo lalaki. Kung ikaw ay lalaki na gusto mo na babae ay sexy at maganda, ganun din ang babae na gusto matipuno at pogi. Huwag kang magpapaimbabaw na ikaw mismo mataba na lalaki, gusto mo sexy mismo, ikaw mismo mataba. Ayaw ng ayaw mo sa babaeng kasing taba mo. Kaya itrato mo ang babae na tao rin na itrato mo sa sarili mo, sa perspective mo mismo. Tao lang din ang babae gaya mo na gusto mo maganda. Kaya kung nagde-demand ang babae na gusto nila pogi, ibigay mo ang gusto nila bilang pagmamahal mo sa babae. Di lang ang babae yung palaging nag-a-adjust, ang babae lang ang maganda. Dapat ikaw din lalaki, pogi din. Huwag kang magpapaimbabaw na ano, na kulang ka lang sa disiplina sa iyong health. Kaya gusto talaga ng babae ay pogi na gaya mo na gusto maganda. Kaya mag-looks max ka bro, I'm so sorry to say this kasi demand ng mga pogi sa panahon ngayon and it's either adapt or suffer or face your consequences. Kaya alagaan mo ang iyong health, dagdag na lang ang pagiging pogi along the way ng pagkita ng pera at ito pa. Looks is the hardest to improve than money. Bakit mas mahirap i-improve ang looks kaysa sa pera? Kasi ang pera mababalik mo hangga't buhay ka pa. Ang looks ay hinding-hindi ka magiging pogi through discipline at hindi-hindi ka magiging pogi kung di ka consistent sa iyong routine. Kasi ang katawan natin nasisira sa bad habits. Ang pera naman anytime pwede mo mapalitan at hinding-hindi mo na mapapalitan pa ang katawan mo once na masira mo na ito dahil sa addiction. At dahil sa addiction, kaya mahirap i-improve ang looks tulad ng addict sa panonood ng porn. Actually, malalaman mo ang tao ay addict sa porn, mapababae man o lalaki, base sa kanyang behavior na mahalay, magsalita, binabastos ang kapwa-tao at laging pagod at di tamang isip at makikita mo sa mata na mukhang manyak ang taong mahilig manood ng porn. Same din sa ibang addiction tulad ng alak, sigarilyo, masisira ang iyong katawan once na masira ng iyong katawan dahil sa brain rot, cancer, diabetic, hindi ka na makaka health maxing o looks maxing kasi kung nag-health maxing ka through discipline, kakain ka ng gulay, karne, complete nutrients, sunlight, proper sleep schedule, iiwasan mo ang pagpupuyat, kumpletong tulog, umiiwas ka sa stress, be grateful all the time, magpatawad ka, magpadaya para mawala ang galit kasi kung galit ka, mess up ang ating hormones, papangit tayo. It means ang katawan ng tao ay ginawa
para sa mabuti kasi kung masama ang gagawin natin, masama sa katawan, papangit tayo at mamamatay. Kung palaging good habits ang ginagawa mo at gumagawa ka ng mabuti, masarap sa pakiramdam kung ikaw ay nagbibigay sa kapwa ng pagkain sa charity event, gagaling ka sa sakit, sa depression. Kung gumagawa ka ng mabuti ay magiging maayos ang hormones mo sa katawan, pupugi ka, which explain na attractive people are more religious dahil sa morality at looks at correlated to each other. Cleanliness is next to godliness. Ika nga nila, maging malinis ka, magmumukha kang maka-Diyos. Sandali, baka nagsasabi sa inyo na Kristiyano ako, bakit pangit pa rin ako? Yun nga, hayaan mo muna ako matapos. Kailangan na obligasyon mo sa sarili mo na alagaan mo ang sarili mo bilang Kristiyano na naniniwala sa Diyos na ingatan ng iyong katawan in true healthy habits para humaba ang buhay mo. Bro, ang magulang ko ay pangit kaya pangit din ako sa jeans. Well, ang sagot ko diyan ay di alam ng magulang mo ang information, ang pagiging healthy kasi ang sa panahon ng magulang mo limited lang information sa kalusugan. Maaring di alam ng magulang mo na kaya di ka pogi nung pinanganak ka dahil sa kahirapan. Ngayon kahit mahirap mayroong smartphone. Dito sa smartphone malalaman mo lahat ng information sa pamamagitan ng pag-search AI. Yes, lahat ng tanong masasagot na ng AI sa panahon ngayon. Kaya gamitin mo lahat ng information bilang advantage sa pamamagitan ng pag-improve ng iyong buhay sa self-improvement, maxing to make your life adventurous. At sinabi ko na lahat din na sa Biblia na lahat ng ikabubuti mo kahit di ka naman togi basta't alam mo ang mabuting information, mamumog mo ang mga poging masamang tao base sa iyong personality. Ang akin lang ay kailangan mong i-improve ang both personality at looks. Kasi ang mga babae ayaw sa pogi dahil masama ang ugali. Ayaw lang aminin ng babae na gusto nila pogi at mabait at the same time. 'Pag sinabi ng babae na gusto nila pogi, maniwala tayong mga lalaki ay nasabihan nun ay magagalit kasi di natin kaya baguhin ng looks kasi nasira ng health indication natin. Maaring mataba na tayo, kalbo at resist ang jawline or worse, may sakit sa mental health at may addiction. At natural, totoo talaga na mare-reject ka ng babae kasi hindi ka healthy. At ang pagiging healthy ay mahirap at aabot ng taon through discipline sa self-improvement sa iyong looks. Sa mga bago lang mag-looks maxing dyan, I'm so sorry to say this na it's not easy. Kung madali lang maging pogi, di lahat na ng lalaki pogi. Siguro kalooban ng Diyos na maging mahirap kasi ito, nasa matrix ang universe na ginawa ng Diyos. Lahat may rules, kailangan sumunod sa rules. At ang pagsunod sa rules or law na batas ng Diyos ay proseso at matagal-tagal pa na proseso para mapatunayan mo na matibay ka. Kaya sundin mo lahat ng utos ng Diyos, mapapabuti ka. Kasama sa utos ng Diyos na maging healthy ka, na kung babasahin mo ang lumang tipan, gusto ng Diyos na healthy ka. Kung healthy ka, dagdag na lang sa iyo ang pagiging pogi kasabay ng iyong morality. And in the end of everything, Diyos pa rin ang tama kaya dapat lang siya sundin. Kaya namatay si Eva at Adan kasi di sila sumunod sa utos ng Diyos nung kinain nila ang pinagbabawal na kainin nila. Namatay sila in spiritual. Kung literal lang pag-uusapan, namatay tayo dahil sa pagkain na bawal na sinabi ng doktor na umiwas sa matatamis, bawal ka kumain ng tatamis. Nung kumain ka kasi di ka sumusunod ay namatay ka. Di ka sumusunod sa doktor kaya namatay ka. Parang doktor din ang kalagayan ng Diyos kaya hindi ko ma-explain sa inyo ng spiritual kasi tanging literal lang ang kaya kong explain kasi ang science support the Bible. Kaya nalalaman ko lang ito kay Brother Eli Soriano kung gusto mo malaman ang malalim na pang-spiritual.
makinig ka kay Brother Eli Soriano sa 24/7 livestream. Panoorin mo, malalaman mong ibig kong sabihin. Kaya mahirap improve ang looks kaysa sa pera kasi ang most ng lalaki ngayon ay tamad, ano, ayaw gumalaw, nasa cellphone lang nanonood ng TikTok. Utos ng Diyos sa lalaki ay sa pawis ng iyong mukha kakain ka ng iyong tinapay. At nag-research ako na kung napapawisan ka or sweating ay pupogi ka pala ka, lalaki, kung palagi kang nag-exercise kasi malalabas nito ang toxin sa katawan at mai-improve ang mood at makakatulog ka kasi pagod ka. Kung hindi ka makatulog, it means na mataas ang energy mo na dapat gamitin mo. Kung hindi ka makakatulog dahil mataas ang energy mo, masisira ang katawan mo. Mabuti din pala ang utos ng Diyos kay Adan na nagre-represent sa atin na mga lalaki. I'm sorry to say this, you need to work out sa modern times kasi madali lang ang trabaho. Sa computer lang gaya ko. Kaya kailangan kong mag-exercise. Kung kung trabaho mo ay construction or farmer, gaya ng trabaho ng lalaki noon, huwag ka na mag-exercise kasi exercise na yung ginagawa mo. Kung ikaw ay nag-exercise, gaganda ang katawan mo. Magwa-wide ang frame mo, papayat ka, magiging lean. At nga pala, ang bodybuilder na katawan ay hindi healthy. Dapat be taper athletic body. Gusto ng babae kasi ang healthy body, ang lean athletic body. Kaya mahirap i-improve ang looks kaysa sa money. Kasi kung kung may pera ka lang, ah, kung pera kung pera lang at kung wala kang disiplina sa pagkain, kain ka ng kain, matakaw ka, kaya hindi ka healthy. You're supposed to discipline your diet at magagawa lang nito ay mahirap kasi may mga taong matataba na galit sila 'pag gutom. Nakakainis lang at nakakairita kasi 'pag may masarap na pagkain tawa ng tawa ang mataba na nakakainis at it will perceive na parang uubusin nila ang pagkain at hindi magtitira para sa amin. Bro or sis, magpapayat ka. Ang taba-taba mo na, hindi ka healthy. 'Pag mataba ka, yun ang kung mataba ka, yun nga kaya ang totoo, magpapayat ka kasi adik ang matataba sa pagkain, maniwala ka. Kaya alisin mo ang addiction mo sa pagkain para ma-improve mo ang iyong looks. Baka sabihin mo, "Grabe ka naman, napaka-fatphobic mo naman." Oo, fatphobic ako. Ayoko sa babaeng mataba, same din ang babaeng ayaw sa matabang lalaki. Ang nakakainis lang, lalabas hypocrite ang matataba kasi sila mismo gusto nila mapangasawang mapayat, ayaw nila sa kapwa nila mataba. Mataba naman sila, gusto ng babaeng mataba, lean body sa lalaki pero sila mismo mataba. Delusional ang mga babaeng gano'n. Same din sa lalaki. I'm so sorry pero itong totoo. Losing fat is the first looks maxing you need to do. Kasi or else ay magiging cope ang skincare at healthy diet at kumpletong tulog. Ang pagiging mapayat through cardio, palagi kang tumatakbo ng consistent at high intensity workout para para pumayat ka. Maging totoo ka kasi talagang kung mataba ka, it will perceive as disgusting at matakaw dahil sa horn effect. Kaya magpapayat ka kasi gusto ng tao ang mapapayat. Yun ang realidad. At di sobrang puyat na malnourished bro. Kailangan lean athletic body with muscle. Hindi sobrang laking muscle. If you improve your looks, money will is also improve along the way. Kung magiging pogi ka na, di ka na mahirapan sa pagkita ng pera, maniwala ka. Matutulungan ka ng iyong career kung pogi ka, mas maha-hire ng mga attractive na tao kaysa sa mga pangit na tao. Madali ka lang makatanggap ng interview kung ikaw ay pogi, lalo kung babae ang employer dahil sa halo effect mape-perceive na ito na ikaw ay may good quality sa working place, mape-perceive na ikaw ay matalino, may good morality at
magaling ka sa trabaho at masipag dahil if you improve your looks, money is also improve along the way. Kung ikaw ay pogi ka na, ay di ka mahihirapan kumita ng pera, maniwala ka. Matutulungan ka ng iyong career kung pogi ka. Mas ma-hire ang mga attractive na tao kaysa sa mga pangit na tao kasi madali ka lang makatanggap sa interview kung ikaw ay pogi. Lalo na kung babae ang employer dahil sa halo effect. Ma-perceive ito na ikaw ay may good quality sa working place, ma-perceive na ikaw ay matalino, may good personality, at magaling ang sa trabaho, masipag, kahit di pa nila nalalaman kung sino ka ba talaga dahil ikaw ay may fit at matipuno at mukhang maamo kasi pogi ka, ikaw ay matutulungan nito na ikaw ay maging success sa career. Ito ang masakit na katotohanan. Merong tinatawag na corporate nepotism na totoong nangyayari sa realidad na buhay. Ang ibig sabihin ng corporate nepotism ay kung ikaw ay may relasyon na sa may-ari ng kumpanya or boss o kahit anong taong sangay ito, ikaw ay may advantage sa workplace. Example, anak ka ng CEO. Nung nakagraduate mo na pinatrabaho ka na sa kumpanya ng papa mo na CEO, meron ka kaagad special treatment, malaki ang sweldo mo, hindi ka apektado sa layoff. Same din ito sa mga CEO ay babae at boyfriend ka nito. Kaya may special treatment ka sa trabaho o kaibigan ka ng boss mo. Kaya ikaw ay may privilege sa working place or malahil lahat ng tao gusto ka sa kumpanya dahil mabuti ka kaya matagal ka sa trabaho. Ito ang tinatawag na corporate nepotism. Kaya pinapayo ko na mag-looks maxing ka muna, mag self-improvement habang tambay ka bago ka bago mo pasukin ang workplace. Improve mo ang iyong looks bilang first impression sa halo effect at improve mo ang iyong personality para lalo ka pang magustuhan ng mga tao sa working place. Kasi kung pogi ka na at mabait ka pa, magkakaroon ka ng privilege sa working place para matulungan ka ng corporate nepotism. Kasi ang corporate nepotism, lalabas nagtatangi ang tao. So be the guy what everyone likes. Be a good person and have good looks by taking care of yourself. Taking care of yourself sa iyong sarili, pagmamahal sa iyong sarili, panigurado ma-attract mo ang mga taong di mahal ang kanilang sarili. Kaya kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo din ang kapwa mo, kaya gagawan mo sila ng mabuti. Kung ganito, kung gusto mo patawarin, magpatawad ka. Kung gusto mo tiisin, magtiis ka. Kung gusto mo magbigay, gusto mo bigyan, magbigay ka. Kung gusto mo mag mag kung kung gano'n ang pagmamahal sa kapwa kaya gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Gaya ng sabi ni Kristo na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang golden rule nating Kristiyano habang naglulusmaxing at self-improvement. Hindi lang sa workplace na career mo kundi puwede rin itong matulungan ka na ma-improve sa iyong business opportunity at magkaiba ang business sa career kasi ang business is not a career kasi ang career ay magtatrabaho ka sa ibang tao. Ang business, ang trabaho mo ay leverage, pinagpagawa mo sa iba or less effort tulad ng social media, ang YouTube at TikTok. Kaya ang YouTube at TikTok ay pinili kong platform kasi itong business ay starting your own business. Ito ang kumpanya na hinihikayat ka magtayo ng sarili mong business tulad ng YouTube at TikTok. Ang YouTube at TikTok ay ginagawa ng lahat ng hanggang na lahat ng ano, ng ginagawa na lahat ng lahat ng ng kailangan kong gawin sa business na barriers, ang product distribution tulad ng marketing, advertising,
na pag-promote ng product, accounting sa pangongolekta ng data, server hosting sa pagbibigay ng digital space para makabenta ako, at invoicing para sa communication sa audience. Ng lahat ng ito ay si Boss TikTok at YouTube ang gumagawa. Ang gagawin ko na lang ay mag-promote ng product para kumita ako at sa ad revenue na masasabi kong kailangan mo ang looks maxing sa iyong business para makabenta ka ng product. Ang mga ginagamit ng mga modeling agencies ay magaganda at mga poging models para ma-promote ang brand na damit at beauty product para magmukhang effective na pogi ang damit kasi pogi ang nagsuot at effective ang beauty product kasi maganda ang gumamit sa advertisement. Oo, kailangan mo din maging pogi para makabenta kasi ang nagpo-perceive nito na ginagawa mo ang ang sinasabi mo na healthy habits at ginagamit mong product ay kailangan mo maging pogi kahit 'di naman business ang content mo. Kaya gaya ng ng entertainment industry ay gumagamit ng mga pogi at magandang actors at actress. Kung manonood ka ng series, movies, kung pinapanood mo ang tao na mahihikayat sila panoorin ang palabas kasi pogi at maganda ang bida. Dahil kung maganda or pogi ka na bida sa pelikula, magiging mabuting tao ka sa pelikula dahil sa halo effect. Same din ito sa YouTube at TikTok. Marami kang views sa YouTube kung pogi ka tulad ng nangyari kay Anthony Barada. At kung pogi ka sa TikTok, madami kang views, maniwala ka. Ang mga lalaking audience ay gusto na ikaw kasi pogi ka, at ang mga babaeng audience ay magsisimpatya sa'yo. Kaya ang looks maxing will improve your business when you improve your looks, and it will improve your money along the way in your career sa space and business space. Kung paano kung mahirap ka pa at wala ka pang business or career, wala ka pang pera, kundi pogi lang, na isang bagay na next topic ko. Broke Chads is more forgivable in women. Why? Sabihin na natin maaring ikaw ay pogi lang pero wala pang pera. Ito ay brutal na realidad na ang babae ay mas pipiliin ng mahirap na pogi kaysa sa mayaman na pangit. Mas mahal ng babae ang poging mahirap kasi magugulat ka kasi ganun ka brutal. Kasi may kaibigan ako sundalo na na-mention ko kanina at financial advisor pa siya at sa insurance. Paniwala ko masipag 'tong lalaking ito at mahal na mahal niya talaga ang crush niya na pinaghahandaan niya sa pinansiyal, para mapangasawa niya. Ang masakit loob-loob ko, ang crush ng crush niya ay panigurado, isang tambay na pogi. Yung tambay na pogi mas madami pang option kaysa sa mayaman na pangit, maniwala ka. Kaya ang looks ang una mong i-focus along the way ng iyong career or business kasi hindi mo mabibili ang puso ng babae, hindi mo ang puso ng babae. Makukuha mo ang puso ng babae sa pamamagitan ng pagiging pogi at matangkad. Just be tall and handsome, bro. That's the reality, bro. Sabihin na nating pogi ka lang at wala ka pang na-establish sa iyong finance, magpaalam ka sa tatay ng iyong crush na gusto mong maging girlfriend, ang anak ang anak. Sabihin mo na nag-uumpisa ka pa lang sa career mo at sa business dahil sa halo effect papayagan ka ng tatay. Maniwala ka. Actually, depende sa tatay. It takes a high amounts of confidence para maipaalam mo sa tatay ng babae. And confidence comes with action. Ipakita mo ang action na sa iyong gawa kaya ka confident ipaalam mo ang crush mo na maging girlfriend mo sa tatay. Kaya at mapapatunayan mo sa tatay sa iyong gawa na masipag ka dahil sa action mo sa gawa. Malalaman ng tatay ng crush mo na kayang-kaya mong buhayin ang anak niya, na hindi mo naman kailangan na mayaman ka bago mo ipaalam sa magulang mo
sa magulang ng iyong crush. Hmm, lalo na kung mahirap ang tatay ng crush mo, maunawaan niya kasi mahirap ang tatay nung nililigawan pa lang niya ang nanay ng crush mo. Kahit mahirap ka lang, ipakita mo lang sa tatay na masipag ka, maiintindihan niya na iyon. Kung hindi ka pinayagan, well, ang magagawa mo na lang ay humanap ng ibang crush, maniwala ka. Kasi kung ayaw sa'yo ng magulang ng babae, panigurado ko, ayaw ka rin ng babaeng crush mo kasi namana ng crush mo ang personality ng magulang niya. Kaya baka naman hindi ka o kaya baka naman hindi ka pogi kaya gano'n ka brutal. Gusto ng magulang lalo na ang nanay na mapangasawa ng kanyang anak na babae, pogi. Kung ayaw sa'yo ng nanay ng crush mo, panigurado ayaw ka din ng crush mo kasi hindi ka pogi. Maaaring nauto lang ang crush mo sa iyong game, hindi sa looks. Kaya mag-looks maxing ka, na importante yan sa iyong dating life, sa looks maxing. Kaya sa mag-looks maxing ka bilang first requirement na kung wala kang first requirement ay the rest of the requirement ay hindi mo makukuha. Ayaw ka ng magulang ng babae kasi pangit ka, ayaw kang ng katrabaho mo kasi pangit ka. Maaring kung maging mapangasawa mo man ang crush mo, maaring ma-reject ka pa rin kasi ang asawa mo, maniwala ka kasi kahit kahit na pangasawa mo na hindi ka tatabihan, nandiri sa'yo, ganun ka brutal kung di ka nag-looks max. Kaya importante ang looks maxing kahit mahirap ka. Wala kang problema ang kung problema sa babae at sa magulang ng babae at sa mga co-worker mo at sa society kasi ka ng society. Kung nakita ng society na ang asawa mo ay maganda at ikaw ay pangit, maniwala ka, ka katulad ni Wamos at Vic Soto, maniwala ka. I-maintain mo ang looks maxing sa pang-establish ng iyong career hangga't habang buhay pa ang asawa mo na hmm, na ikaw ay mag-looks maxing pa rin para hindi matukso ang asawa mo na makakita na mas pogi, mangalo niya sa iyo. I believe you can slow aging. Mapapabagal mo ang age mo kahit 40 ka na mukha ka pa ring bata katulad ni Chuan Dutan. Panatilihin mo, na in love sa iyo ang asawa mo para maturuan mo ang asawa mo na huwag humanap ng mas pogi lalo na kung mag-asawa na kayo. Ay kung asawa mo ay maganda, maniwala ka, ah, ah, huwag kang patay-malisya, may option 'yan. Kaya gano'n ka brutal kung black-pilled ka, kaya mag-looks max ka kahit mahirap ka, yayaman ka rin naman along the way ng iyong looks, maniwala ka. Kaya inaanyayahan ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito o mag-follow sa TikTok ko para napatunayan ko na kung sinubaybayan niyo ako, ma-establish ko ang career ko or business sa pamamagitan ng looks maxing. At alam kong pangit pa ako kaya hindi ko pinapakita ang mukha ko. At alam kong delusional ako, pangit na nga ako, gusto ko pang maging pogi, at least I try. Kung ma-failed man ako sa looks maxing at sa aking career or business, wag niyo sanang ako mag-expect ng high expectation sa akin kasi ginagawa ko ito sa pansaliri ko, hindi sa inyo. Kaya hindi rin ako masasaktan dahil sa high expectation mo. Kasi bilang black-pilled mahirap mapalugod ng tao hangga't pangit ako. Kaya maniwala ka, at least I tried my best to looks max to my potential at hindi ako susuko. Health, finance, and love is the foundation of having a family. Ang iyong looks, health indication na yun kung healthy ka, pogi ka, kaya gusto ka ng asawa mo. Finance naman ay capable ka buhayin ng pamilya mo kasi may pera ka, may lakas ka para ihanap buhay mo. Ang love, ang pag-ibig ay mag-iibigan kayo ng asawa mo, mahal niyong isa't isa, at ito ang pinakamahalaga, ang pag-ibig. Maging pogi ka man o mag-glow down, maging pangit o mahirap man o sa ginhawa,
Kung may pag-ibig kayo, kumpleto na yun. So, looks max to your potential. It's not over until you win your crush. Sa mga gustong mag-looks maxing diyan, ibibigay ko na ang free full course. 1 hour sa video na iyan, malalaman mo lahat ng information about looks maxing. Kung paano ka naman magkaroon ng girlfriend, meron din akong free full course. Doon i-discuss ko ang information sa looks maxing in-depth explanation. Sa mga gustong kumita ng pera online, may course din ako at kung paano gawin ang animation ko, may tutorial ako dito sa CapCut kung paano ko ginawa. Lahat ng free full course ko ay mapapanood mo sa YouTube channel ko. Paklik na lang sa bio ko, libre lang yan, di ako magpapabayad and see you there.